Nagsisimula ang kwento sa Afghanistan, kung saan may isang grupo ng US Army na nasa lupa. May isang sundalo na nagreklamo na may isang full-fledged na dahilan kung bakit siya napadpad doon. Sumagot naman ang isa pang sundalo, tinatanong kung sino ang tumawag sa kanya ng ganon. Nagsimula silang magtalo pero biro lang pala yon. Ang dalawang sundalong ito ay magkapatid. Sinimulan ng nakatatandang kapatid na ipaliwanag ang unang batas ng thermodynamics. Hindi maaring likhain o sirain ang enerhiya kaya kailangan itong mapunta sa kung saan. Kapag pinuno ng mga hangal na ito ang mga truck ng stop leak, nababara ang mga ventilasyon. Hindi makalabas ang init. Tumataas ang pressure hanggang sa sumabog ang radiator. Sinabi ng nakababatang kapatid na hindi dapat nila ginagawa ang lahat ng ito. Dapat nasa front lines sila. Binanggit niya ang Ranger Assessment Selection Program. Magsisimula ang intake sa Hunyo pero walang balak ang nakatatandang kapatid na sumali. Sobrang tindi ng mga Ranger at pakiramdam niya ay matanda na siya para doon. Sinabi niya sa kapatid niya na kung gusto nitong maging Ranger, go lang. Pero gusto ng nakababatang kapatid na gawin nila ito ng magkasama tulad ng ipinangako nila. Hiniling niya sa kapatid na pag-isipan ito. Sa huli, pumayag din ang nakatatandang kapatid. Natapos ayusin ng nakatatandang kapatid ang isang truck at nagsimula ng umalis. Pero bigla silang na-ambush. Dahil sa pag-atake, nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, halos lahat ng sundalo sa paligid niya ay patay na. Agad siyang tumakbo papunta sa kapatid niya at nakita itong humihinga pa. Ngunit bigla siyang nagising mula sa bangungot. Nangyari ang pag-ataking iyon 2 taon na ang nakalipas. Ngayon, nakapasok na siya sa Ranger Assessment Selection Program. Bawat sundalo ay binibigyan ng numero. 4 na beses na siyang nag-apply. Halos hindi na siya umabot sa age limit. Bilang isang A6, dapat team leader siya pero tinanggihan niya ito. Ibinigay sa kanya ang numerong 81. Kinausap ng first sergeant ang lahat ng aplikante. Sinabi niyang magsisimula na sila in 8 weeks ng pinakamahirap na selection program. Susubukin ang kanilang emosyonal, pisikal at mental na lakas hanggang sa sukdulan. Kung makakaabot sila sa huling yugto, haharap sila sa isang 24 na oras na simulated mission na tinatawag na Death March na matatapos sa pagtawid sa finish line. Kapag nagawa nila iyon, magiging karapat-dapat silang mapabilang sa isa sa pinakakilalang regiment sa US Army. Sa mga sumunod na linggo, dumaan ang bawat sundalo sa matinding training. Bawat linggo, may mga hindi napipili at pinapauwi. Binigyan sila ng mga rifle na may blank rounds. Sa lahat, si 81 ang pinakamahusay ang performance, pero lagi siyang mag-isa kumain at hindi nakikipag-usap sa iba. Sa hand-to-hand combat, natalo niya ang lahat ng kalaban niya. Isang araw, may isang opisyal na nagtanong kung sino sa kanila ang nakaranas na ng deployment. Nang magsimula siyang magkwento, nagbago ang atmosphere. Nagsimulang pag-usapan ng ibang sundalo ang ambush ng Taliban sa squad ni 81. Narinig nilang tumanggap siya ng Silver Star. Samantala, may isang news broadcast na ipinapalabas sa TV. Natuklasan ng NASA ang isang napakalaking interstellar object na pinaniniwala ang nagmula sa labas ng ating solar system at inaasahang dadaan malapit sa Earth. Patuloy na pinag-uusapan ng mga sundalo, C-81, kung paano niya binuhat ang kanyang kapatid ng 10 metro pabalik sa bus. May mga peklat pa rin si 81 sa kanyang tuhod mula sa pag-ataking iyon. Nahuli siya ni Soldier na umiinom ng mga gamot sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan, naintindihan ni Seven ang kahulugan ng tattoo ni 81 na DFQ at nahulaan niya ang buong ibig sabihin nito. Sa isang combat battle training exercise, muling bumalik sa isip ni 81 ang ambush sa Afghanistan. Pinagmumultuhan din siya nito sa kanyang mga panaginip. Umabot siya sa huling linggo. Sa isang underwater exercise kung saan naglalakad sila sa ilalim ng pool, bumalik na naman ang alaala. Nakita niya ang sarili niyang hinihila ang kanyang kapatid sa kanyang balikat kahit bali ang kanyang binte. Doon mismo sa pool, nawalan ng malay si 81. Hinila siya palabas, inalis ang tubig sa kanyang mga baga at muling binuhay. Tinawag siya ng sergeant sa opisina at sinabing nire-rekomenda nilang umatras na siya agad sa training. Tinanong ni 81 kung bakit. Wala naman siyang nabigong kahit isang event. Sinabi ng sergeant major na hindi ito tungkol sa pisikal na lakas kundi sa kanyang mental na kalagayan. Hindi siya natutulog. Hindi siya nakikipag-bonding sa iba. Iniiwasan niyang maging team leader. Malinaw din sa record niya na sa mismong araw ng kanyang discharge, nag-apply siya sa RASP at tuloy-tuloy niya itong ginagawa mula noon. Sinabi ni 81 na ang kailangan lang niya ay makatawid sa finish line. Sinabi ng Sergeant Major na isa siya sa pinakamahuhusay na nakita nila. Pero gusto nilang kusa siyang umatras sa training. Hindi ito ginawa ni 81 at hindi rin siya tinanggal. Umabot siya sa huling pagsubok.
Natanggap ng mga kandidato ang kanilang huling mission briefing. Ang kanilang mga rifle ay may blank firing adapters kaya hindi sila makakapagpaputok. Ang kanilang squad ay magkakaroon lamang ng isang VHF radio para magbigay ng tuloy-tuloy na sit-reps. Si 81 ang ginawang team leader imbes na si 7. Nilinaw ng mga opisyal na kung gusto niyang maging ranger, kailangan niyang mamuno. Ibinaba ng mga helicopter ang lahat ng kandidato sa loob ng isang makapal na gubat. Ayon sa kanilang mission briefing, ito ay teritoryo ng kaaway. Kailangan nilang hanapin ang bumagsak na helicopter, sirain ito, hanapin ang dinukot na piloto sa isang mapanganib na baryo. Sinabi ni 81 sa kanyang team ang isang bagay. May 23 oras at 59 na minuto sila para makarating sa finish line. Nagbulungan ang mga kandidato kung anong klaseng speech iyon. Kaya si Pito ang umaksyon at nagbigay ng totoong nakakaganyak na talumpati. Nagpatuloy sila sa pag-usad. Pagsapit ng gabi, sinabi ni Pito kay 81 na pwedeng magpahinga sandali ang team. Pinayagan sila ni 81 ng 20 minutes. Mananatili silang nakabantay. Habang nagpapahinga, sinubukan ni 7 na makipag-usap ng personal kay 81. Pero ayaw niya itong pakinggan. Bigla na lang may dumaan sa kanila ng napakabilis. Akala ng mga kandidato ay artillery fire iyon. Inutusan ni 81 ang lahat na kumilos. Pagsapit ng umaga, nakakita sila ng isang aircraft malapit sa ilog. Napag-isip ni 81 na susubukan silang paalisin ng kaaway. Inutusan niya silang magbigay ng sit rep. Pero sinabi ni 57 na ayon sa briefing coordinates, mali ang lokasyon ng target ng ilang daang metro. Bukod pa roon, nawala ng komunikasyon. May nasasagap silang kakaibang interference. Lumapit ang mga kandidato sa aircraft pero may napansin si 81 na kumikislap sa malayo. Mag-isa siyang pumunta para tingnan yon. Habang wala siya, nagtanim ng mga pampasabog ang mga kandidato sa aircraft. Pero sa kabilang panig, natagpuan ni 81 ang tunay na target, naroon ang totoong mission helicopter. Bumalik sa aircraft, sumabog ang mga pampasabog pero walang naging epekto rito. Sa halip, umandar ang bagay. Sinuri nito ang buong paligid at tinutukan ang bawat sundalo. Inatake sila. Nailigtas niya ang isang sundalo sa tamang oras. Tumakbo sila pero may bangin sa unahan. Isang pagsabog mula sa makina ang nagtulak sa kanila pabagsak sa gilid. Bumagsak ang mga kandidato na may malubhang sugat. Nang makita niya ang nangyari, bumalik sa alaala niya ang Afghanistan. Parang inuulit lang ang parehong eksena. Mga sundalong sumisigaw sa sakit. May isang sundalo na tinuhog ng sanga ng puno. Nakamamatay ang sugat. Si 7 ay may malubhang pinsala sa binti. Walang makapagsabi kung ano ang umatake sa kanila. Ang sundalong may dala ng radyo ay naiwan sa itaas ng bangin. Mag-isa siyang umalis para kunin ito. Sa unahan, nakita niya ang patay na kasama. Nasira rin ang radyo sa pag-atake. Pagkatapos may nakita siya na isang sundalo na buhay pa pero natagpuan siya ng makina na ngayon ay gumagalaw na at pinatay agad. Sa ibaba, namatay na rin si 57 dahil sa kanyang sugat. Bumalik siya at sinabi sa grupo na kailangan nilang tumakbo. Hinahabol sila ng bagay at sumusunod sa kanilang bakas. Kailangan nilang makaalis sa bangin. Naglagay sila ng lubid sa puno at ibinaba ito sa gilid ng bangin. Isa-isa silang bumaba. Ibinaba nila si 7 gamit ang lubid. Nakatayo siya sa ibaba para saluhin siya, pero biglang nagloko ang kanyang kompas. Sumigaw siya na magmadali sila, pero dumating ang war machine sa tuktok ng bangin at inatake ang isa pang kandidato. Nahulog si 7. Gumulong ang makina papunta sa gilid at muling sinuri ang paligid. Lahat ay nagtago maliban sa isang sundalo na bahagyang lumitaw ang binti sa scan. Iniwasan nila ang mga atake at tumakbo. Naglunsad ito ng mga high-tech na bomba pero sa himala nakaligtas sila. Huminto ang mga kandidato para huminga. Nagsimula silang magdiskusyon, baka Russia ito o baka China. Nakita niya ang dugo kay 7 at natigilan siya. Sinabi ni 7 na ayos lang siya, kaya niya ito. Humingi siya ng morphine pero nabasag ang mga vial nang mahulog sila. Sumigaw si 7 na gawin na lang niya. Hinawakan niya ang nalinsad na buto ni 7, ibinalik ito sa pwesto at mahigpit na binalutan. Nawala ng malay si 7 sa sobrang sakit. Sinabi niya sa grupo na tama si 57. Mali ang kanilang coordinates. Anuman ang bagay na iyon, naglalabas ito ng isang uri ng magnetic field na nakakaapekto sa kanilang mga kompas kapag malapit sila. Nakita niya ang tunay nilang target. Ngayon, nagdesisyon siya. May isang baryo mga 8 kilometro sa kanluran. Ang mga tauhan doon ang kanilang pag-asa. Pinagtulungan nila ang pagbubuhat kay 7. Nakarating sila sa isang ilog na may napakalakas na agos. Hindi magiging madali ang pagtawid dito. Sinabi niya na hawakan nila ang lubid. Gagawa sila ng zipline. Siya ang lalangoy papunta sa kabila. Tumalon siya sa ilog pero napakalakas ng agos. Ilang segundo lang nawala siya sa paningin. Nagsimulang mataranta ang iba pero bigla siyang lumutang sa kabilang pampang. Itinali niya ang lubid sa isang puno.
Si 15 ang unang tumawid, bit-bit si 7 na nakatali sa kanya. Pero sa kalagitnaan naipit si 7. Sinubukan siyang tulungan ni 15 pero kumalas ang lubid ni 7. Agad silang pinuntahan ni 81. Lahat ng sundalo kumapit at nagpilit iligtas si 7. Pero sa sandaling iyon, dumating ang war machine. Isang pagsabog lang, naputol ang lubid at tinangay silang lahat ng ilog. Sumabit ang lubid ni 81 sa isang bato, kaya naipit siya sa ilalim ng tubig. Pinutol niya ang lubid at nakawala. Sinuri siya ng war machine at pinaputukan. Hinila siya ng agos palayo rito. Nakita niya si 7 sa tubig at agad siyang kumapit dito. Pero ang ilog pabagsak. Isa-isa silang nahulog sa bangin. Kahit nahuhulog, mahigpit pa rin niyang hinawakan si 7. Pero nawalan siya ng malay. Si 60 ang humila sa kanilang dalawa palabas ng tubig. Noong unang umatake ang war machine sa ilog, natangay si 60 at napalayo ng agos. Nang magkamalay siya, napalayo na siya. Ang baryong kailangan nilang puntahan ay may layo pang 6 na kilometro. Biglang lumutang ang helmet ni 23 na napatay sa naunang pag-atake na dumaan sa ilog. Nagpatuloy sila sa paglakad. Sa unahan may nakita silang tripwire na nakakabit sa flare. Bahagi ito ng perimeter surveillance ng kadre. Pero pagdating nila sa baryo, wasak na ang lahat. Dinaanan na ito ng war machine. Sira na ang radio relay tower at patay na ang lahat ng miyembro ng kadre. Pinag-aralan niya ang pinsala at napag-isip niyang galing sa mga bundok sa itaas ang war machine. Sinang-ayunan siya ni 60. May nakita silang balita tungkol sa isang asteroid, kaya ibig sabihin, ang bagay na ito ay galing sa ibang planeta. Bigla silang may narinig na boses, isang sugatang sergeant, namatay ito sa harap nila. Nadurog ang loob ng mga sundalo, pero sinabi niya na kailangan nilang kumilos. Sumagot si 15 at nagalit. Patay na ang mga kadre. Kailangan nila ng sandali. Hindi tulad ni 81, tao rin sila. Alam nilang kayang magpatuloy ni 81 ng mag-isa. Pero hindi lahat ay isang Silver Star War hero. Nawala sa sarili si 81. Sinabi niyang hindi siya nakabalik sa base. Bumagsak siya 100 yarda bago makarating. Namatay ang kanyang nakababatang kapatid dahil hindi niya ito naihatid sa finish line. At binigyan siya ng medalya para sa pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Pinakalma niya ang sarili. Sinabi niyang alam niyang lahat sila ay nasasaktan, pero hindi na ito tungkol sa kanila. Ang mahalaga ay maibalik si 7 sa base at mabalaan ang lahat sa paparating. Nakakita sila ng isang tangke na nakabaon at sinubukan nila itong paandarin. Ayaw umandar ng makina. Pumasok si 15 para ayusin ito. Dati siyang mekaniko. Sa wakas, umandar ang tangke. Hinila nila ito palabas. Nakakita si 44 ng ilang pagkain na nakatago sa loob. Sinimulan nilang isakay si 7 sa likod, pero biglang sumindi ang flare mula sa tripwire. Malapit na ang war machine. Kailangan nilang umalis agad, pero walang bala ang tangke. Tumakbo si 15 pabalik para kumuha ng mga bala. Dumating ang war machine at pinatay siya agad. Umalis ang iba gamit ang tangke. Pinaputukan nila ang war machine gamit ang mga bala na dinala ni 15 pero walang epekto. Samantala, winawasak na ng mga atake nito ang tangke. Hindi nakakayanin ng armor ang mga tama. Umatras ang war machine at pinasabog ang daan. Sa unahan, winasak ang buong ruta. Nawala ng kontrol ang tangke at lumihis sa kalsada, dumulas pababa sa gilid ng bundok. Malayo na ang narating nila, pero sira na ang tangke. Wala sa paningin ang war machine, pero naghihintay lang ito. Bigla itong lumitaw sa harap nila at umatake. Kinuha ng mga sundalo ang mga baril mula sa loob ng tangke at gumanti ng putok pero walang epekto. Sa gitna ng kaguluhan, naputol ang kamay ni 109. Palapit ng palapit ang war machine, unti-unting winawasak ang tangke. Sa gitna ng lahat, nahulog si 7 mula sa tangke. Hinawakan siya ni 81, pero dahil sa isang pagsabog, nabitawan niya ito. Binagsak niya ang isang malaking bato at natabunan ang war machine sa pagguho. Sumigaw siya kay 44 na ihinto ang tangke, pero patay na si 44 sa driver's seat. Bumangga ang tangke. Muling bumalik ang alaala kay 81. Nakita niya ang sarili niyang bumagsak ilang hakbang bago makarating sa base sa Afghanistan at ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Narinig niya ang boses nito. Huwag kang susuko. Sa kasalukuyan, pilit siyang gumapang papunta sa wasak na tangke. Lahat ng kanyang mga kasamahan ay patay na. Pumunta siya sa mga guho at hinukay ang war machine, pero maliit na bahagi lang nito ang naroon. Nakalaya na pala ito. Sa hindi kalayuan, lumulutang ito at parang may tinatanggap at ipinapadalang mensahe. Pagkatapos, nakita niya si 7 na nakahandusay, humihinga pa. Pero may sumabog sa paligid ng tangke. Napansin ito ng war machine at nagsimulang mag-scan. Papalapit na ito sa kanila. Binuhat niya si 7 at agad silang umalis. Umakyat siya sa gilid ng bundok sa gitna ng malakas na ulan. Pasan si 7 sa likod. Pero dahil sa ulan, nadulas siya at nahulog pababa. Bumaba siya, hinila niya pataas at muling umakyat. Paulit-ulit itong nangyari. Naubos ang oras nila para matapos ang Ranger mission.
Bumagsak si 81 sa tabi ni 7 at napaiyak. Nagsalita si 7, nakilala niya si 81 nung una pa lang niya itong nakita sa bus. Nakasama niya sa air assault training ang isang madaldal na private na may parehong tattoo tulad ni 81. Kilala rin niya ang kapatid nito. Matagal na niyang gustong sabihin ito. Sinabi ni 81 na akala niya kung makakatawid siya sa finish line para sa kapatid niya, baka makatulog na siya ng maayos. Sinabi ni 7 na hindi siya sumuko. Hindi yon kabiguan, iyon ang pagiging isang ranger. Biglang dumaan sa kanila ang scanning beam ng makina, natagpuan na sila. Nagbiro siya na baka ang kapatid niya ay pinuno lang ang bagay na yon ng stoplik. At habang sinasabi niya iyon, napansin niyang may usok na lumalabas sa war machine. Doon siya nakaisip ng plano. Iniwan niya si 7 sa isang ligtas na lugar at pumunta sa isang malapit na quarry. Doon nakakita siya ng crane, mga pampasabog at flare gun. Binuksan niya ang lahat ng ilaw sa quarry. Hinanap niya ang cone crusher at nahanap ang remote para paandarin ito. Sinusundan ng war machine ang mga bakas niya, iniskan at tinutuntun siya. Pero nagpaputok siya ng flare para ilihis ito papunta sa quarry at palayo kay 7. Pagdating ng war machine, nagsimula itong mag-scan pero sumabog ang mga pampasabog sa ilalim nito at nahulog ito sa hukay. Dumating siya gamit ang crane. Binangga niya ang war machine at itinulak ito papunta sa ibabaw ng cone crusher. Nagsimulang madurog ang mga bato papasok sa mga vent nito. Lumaban ang makina at itinulak palayo ang crane habang umaatake. Pero pinaandar niya ng todo ang crane at muling itinulak ang makina pababa. Ang mga bato ang naging stop leak ng war machine. Binara nito ang mga vent. Nakulong ang init sa loob at wala nang labasan. Tumalon siya mula sa crane. Sumabog ang war machine. Sinubukan pa nitong magpaputok ng huling beses pero nabigo. Nagkalat ang mga natitirang pampasabog mula sa nasirang makina. Tumakbo siya pero isang napakalakas na pagsabog ang sumabog sa paligid. Kinabukasan pasan niya si 7 at patuloy na naglakad. Nakabalik siya sa base. Nakapasa sila ni 7. Nagawa nila ito pero pagbalik sa base, magulo ang lahat. Sinabi ng Sergeant Major sa kanya na sa pagtatanggol pa lang sa bus na yon, kalahati na ng kanilang batalyon ang nawala at marami pang war machines ang naroon. Naghahanda na sila para sa isang pandaigdigang pagsalakay. Ang akala ng NASA na asteroid ay nahati sa maraming pods na bumagsak sa buong mundo at libo pa ang paparating. Nagkaisa ang lahat ng bansa para labanan ito. Tinanong ng Sergeant Major si 81, ginamit na nila ang lahat ng armas nila laban sa mga makina. Pero mahirap itong patayin. Paano niya napabagsak ang isa ng mag-isa at halos walang armas? Ipinaliwanag niya ang kanyang ginawa. Sinabi ng Sergeant Major na ang impormasyong iyon ay makakapagligtas ng maraming buhay. Ikinabit niya ang Ranger tab kay 81. Sinabi niyang kung kaya pa niya, gusto ng ibang Rangers na makarinig ng ilang salita mula sa kanya. Humarap siya at nagbigay ng talumpati na nagpasigla sa lahat ng sundalo. At kahit hindi pa nagpapahinga, sumama siya sa iba pang Rangers para ipagpatuloy ang laban. At doon nagtatapos ang kwento. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!